tayo ditong Yamaha PG1 dito mga dre. So, eto, alamin muna natin yung pinaka-technical specs ng motorsiklo na to. So, ayun. Alam ko medyo late na, pero ngayon ko lang to nagawa ng review itong gantong klase ng motor. Since nagkaroon niya ako ng malaking interest dito mismo sa unit na to. Natapos ko na yung pinaka-technical specs niya. So, proceed na tayo ngayon sa walkthrough ng mismong motorsiklo na to. Adre, no? Kung tutusin, matagal ko nang gusto mag-review ng unit na to. And also, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na ma-review or ma-walkthrough yung itong PG1, since netong nakaraan nung GM cycle pa ito is na-avail kagad yung pinaka-unit neto dito mismo. Hindi ko lang alam kung taga saan nyo nakakuha pero ngayon, nagkataon na mayroon si Transcycle dito na stock or unit ni PG1. Good thing, nagkaroon tayo ulit na panibagong opportunity para maikot tong motorsiklo na to. Since ang dami ko nakitang observation dito sa sa gantong klase ng unit, kasi ito yung pinakakaibang design na nakita ko sa buong lineup ng Yamaha. Especially yan, yung design talaga niya is typically nakabase siya sa isang trail, talaga siya, dinesign talaga siya as a trail bike. Tutuusin. Bali yun, lapitan natin ng konti. Ayan. Pero kung mapapansin natin mabuti, na yung actual na headlight tsaka yung turning lights niya dito mismo halos magkadikit na rin kasi nasa isang frame lang din sila or ayun, nandito lang din siya sa may bandang harapan. Itong dalawang ilaw na to dito mismo sa may light system na to is parehong pinapagana na ng bulb type yan or naka halogen type ng ilaw pa itong nasa bandang harapan. Bukod pa dyan, mapapansin din natin na medyo exposed yung kanyang actual na unit. So expect natin na itong suspension niya dito or yung pinaka-fork suspension na dito sa harapan is na merong suspension cover na rin para ma-coveran mismo itong suspension sa mga dumi habang bumabiyahe tayo. Bali kung hindi ako nagkakamali, telescopic fork suspension din ang gamit dito mismo sa may bandang harapan. Then, ayan, as a trail bike, very traditional na yung mga gantong design is talagang namang gumagamit pa ito ng mga spoke wheels or naka-Rayos type pa rin ito na gulong dito. Plus, dual sports tire. Actually, pang off-road tire na nga ito. Bali, off-road tire yung gamit niya dito na merong sukat na at least 90 by 100 by 16 dito mismo sa may harapan. Actually, pareho lang sila ng type nung tires na ginagamit dito mismo sa may bandang harap tsaka dito mismo sa may likod. Mamaya i-walk ko rin kayo din mismo sa pinaka-rear nung motorsiklo na to. Tapos punta tayo sa kabila para mas maaninag nyo ng mabuti. Kasi mapapansin din natin dito mismo sa unit na to na ang pinagamit niya na braking system sa harapan is disc brake na rin, tapos naka
single piston caliper na rin dito sa may front brake niya. Bukod pa dyan, kung mapapansin din natin mabuti, naka-extended din yung fender niya kasi naka-open naman po kasi yung kanyang engine part kasi wala siyang ganong pairings. Ngayon, ang purpose kasi nito to lessen the dirt intake na tatama doon mismo sa pinakamakina ng motor. Yun yung pinaka silbi nung extended fenders na to na in-implement niya dito sa may harapan. Tapos ngayon ko na napansin ito. Ayan. Itong busina niya, naka-expose din pala dito. Medyo may kaliitan lang din. Pero, goods naman yan. Ako rin magsasabi, maganda rin ang quality ng busina pagdating kay Yamaha. Pero depende na lang sa inyo kung gusto niyo papalitan tong actual na busina niya na to if ever na kung i-aabil niyo tong ganitong klase ng unit. Bali yun, punta tayo dito mismo sa kanyang pinaka-rider section. Mga Dre, yung braking system kanina wala pa siyang indicated na ABS ha. Talagang normal disc brake lang din talaga siya. Tapos yun, mapapansin din natin mabuti na yung actual na niya dito, instrument panel dito mismo sa unit na to is naka-analog pa to. Ayan, halatang-halata naman si itsura. So andito rin naman yung iba pang indicator niya, like for example yung engine check, yung high beam and low beam indicator, tapos yung turning lights indicator din. Tapos yung kanyang tachometer with matching speedometer din nandito rin. Tapos yung kanyang odometer din mismo sa unit na to. Plus yung kanyang gear indicator dito. So take note of this mga Dre. Itong motor na to is naka 4-speed semi-automatic yung transmission nung motorsiklo na to. Tapos nandito rin yung susi niya. Binigyan ko na kayo ng konting idea within this kung ano yung transmission niya. Ngayon punta tayo dito mismo sa may right side. Dito sa may right controls niya. Meron dito sa may right controls niya. So sa right controls niya, meron siyang kill switch, hazard light switch, tapos yung kanyang electric start button or yung electric ignition button niya. Ngayon sa left side, punta tayo dito. Natin ang mas maayos. Meron tayong high beam and low beam switch dito, turning light switch, then horns. Tapos meron tayong passing dito mismo sa may bandang likod. Ayan, ganyan mismo yung itsura ng controls niya. Plus, mate kapag trail bike, naka-naked handlebar na rin po ito. Then meron lang siyang konting space dito mismo sa may bandang harapan. Ito mismo, may spasyo siya dito. Tama. Yan. Tapos kung titingnan natin na mabuti yung design niya, ayan. Kaya mabilis mo talagang madidetermine na pang trail bike talaga itong unit na to eh. Kasi ito mismo yung actual na itsura niya, madalas ko itong makikita doon sa mga mini na pang motocross type na motorsiklo. Halos may pagkaganon din ang itsura niya. Yun nga lang, nagkaiba lang talaga between dun sa style nung yung pinaka-actual na style or yung pinaka-actual na implementation ng design niya dito mismo na ng mismong motor, including dun sa upuan, sa headlight, tsaka dun sa iba pang components ng motorsiklo na to. Ngayon, punta tayo dito mismo sa pinaka-seat niya. Ayan. Lipat tayo ng konti sa posisyon na to. So, ayan. So, seats. Saktuhan lang yung tigas tsaka yung saktuhan niya lang yung lambot niya dito mismo. Same din nung sa OBR. So wala akong nakikitang problema dito. Tingin ko komportable pa rin makakaupo dito yung mismong rider na gagamit ng ganitong klase ng unit. Plus meron na rin siyang naka-ready na grab bar dito para sa mismong OBR mo. Ayan, so typical grab bar lang din na nakikita natin dito, which is akmang-akma din naman para sa design noong mismong unit na ito. Bale, punta tayo dito mismo sa baba. Frames, obviously, naka-backbone na to. Tapos yan, mapapansin natin, accessible din naman yung kanyang pegs dito mismo sa may OBR. Plus, eto, magandaan din dito is naka-rubberize na rin yung kanyang tapakan dito mismo sa may rider side. Then natitiklop din ito for if ever na bumagsak or matumba kayo dito, hindi siya kaagad mababali kasi nabebend nga naman itong tapakan dito sa may bandang
harapan dito mismo sa may bandang rider side. Mapapansin din natin yan dito, ayan oh. Then ayan, medyo may kalakihan din yung kanyang foot brake, so easy to access din to. Same to din to yung yung dito mismo sa may kabila. Puntahan lang natin part niya. Ngayon kung mapapansin natin mabuti, itong actual na gear shifting niya dito, medyo kakaiba to compared to dun sa mga ibang unit na nakita ko na kasi may automatic na transmission. So mapapansin natin mabuti ito, nakababa-bottom pang up ng gear niya pagka magi-gear up ka or magtataas ka ng gear mo. Tapos nandito medyo nakataas tong pedal na ito mismo sa may bandang likuran, which is ito yung ginagamit kapag magbababa ka na mismo ng gear mo sa mismong motor. Tapos yan, bendable din to, itong foot pegs niya dito sa rider side. Tapos mapapansin din natin kompleto siya ng stand dito mismo sa bandang ilalim. So may side stand, tapos may center stand din. Tapos yun yung actual na chassis niya dito mismo. Ayan, ang ganda ng swing arm niya. Good quality rin in terms of, basta talaga Yamaha eh. Basta talaga Yamaha, good quality din ang ginamit na bakal dito para sa kanilang chassis or sa swing arm nila. Plus, ito yung pinaka chain niya mismo. Then, tires din. Ayan. Mapapansin din natin mabuti, naka dual shock suspension din siya dito mismo sa rear. Tapos naka Rayos type or spoke wheels pa rin ang gamit dito mismo sa kanyang gulong. Ngayon, ang size ng gulong nito, alam ko mas malaki to eh. Ayan, 90 by 100 by 16. Dito mismo sa may hindi, pareho lang. So, same lang din ang size niya dito sa may harap tsaka bandang likod. Nagmukha lang talaga siyang malaki kasi nga nakaangat to eh. So, ang size nitong gulong niya dito sa may bandang likuran is 90 by 100 by 16. Same lang din. Pang rin, off-road tires din ang gamit niya dito sa unit na to. Then, mapapansin din natin na ready talaga to for any kind of terrain sa pwede nating daanan, especially kapag idadaan natin to sa lubak or pang off-road. So ganyan talaga dinesign yung or para diyan talaga dinesign yung unit na ito, itong si Yamaha PG1. Ngayon, punta tayo dito mismo sa may bandang likuran or dito pala muna sa may bandang gilid. Sorry. Sadaan ko lang muna to kasi ito hindi ko pa to na-discuss kanina. So pinaka-braking system niya dito mismo sa may bandang rear is naka-drum brake pa rin, pero ito, kayang-kaya nito makapagbigay ng magandang stopping power for this unit since minakmalan talaga nila yung kanilang braking system based on sa kung ano yung klase ng bike na meron dito mismo sa motorsiklo na to. Punta tayo mismo sa pinakalikod. Meron siya ditong mahabang fender sa likod, plus yung kanyang light system dito including yung tail light tsaka yung kanyang signals or turning lights is naka-halogen pa rin. Naka-halogen bulb type pa rin yung kanyang ilaw dito. So, yun. Bali, natapos na natin na kuhanan nito or i-walk through yung buong unit. Try natin tong paalam kung pwede siyang i-C-type test. Paalam na natin, pwede raw i-C-type test mo yung motor. Check natin kung abot niya ba ng 5.5 kung nandong klase ng unit. Okay, so take note, 5.5 yung height ko. Medyo tiptoe lang ako ng konti kasi medyo may katakasan din tong motor. Pero yung radius, goods. Since malawak kayong medyo hindi naman ganun ka laki yung motor since, ayan, pagka-manifest din siya. Tapos, hindi ko pa nasusubukan yung handling eh. Pero tingin ko madali lang i-maneuver tong ganitong klase ng motor since, ayan niya. Malawak naman yung sakot ng liko niya if ever na kung gagamitin ko itong unit na to. Then, itong ganitong klase ng motor, pwede ito in some kind of different kinds of situations depende sa daan. Either kung lubak, either kung patag, or sabihin na natin na bahaing yung lugar, okay na okay ito, pwede nyo itong gamitin itong ganitong klase ng motor na ito if ever kung babiyahe man kayo ng daily or sabihin na natin na pang city riding nyo to. Siyempre, nasa Pilipinas tayo, hindi natin may iwasan. Ang daming bahay na lugar,
hanggang ngayon hindi pa rin naayos or nasusolusyonan yan, pwede natin gamitin ito. Recommended itong ganitong klase ng unit sa mga ganong klase ng sitwasyon. Then, seating comfortability, okay din. Saktuhan lang, comfortable yung bed ko. Then, ayun, at the same time, naka-upright din ang position no? Papupo ko dito mismo sa signal to. So, yun. Yun yung mga na-observe ako dito sa motor na to. Ganda siya, maganda. Na-walkthrough ko na kayo, then nabanggit ko na rin yung pinaka-specs. Na-try na rin natin ni C-Type test itong motorsiklo na ito. So, yun. Alamin natin yung pinaka-price ng actual unit. Ngayon, may pagkamura tong bike na to, then also pwede nyo gamitin to in some kind of different situations, malubak or sabihin na natin na patag man yung dadaanan nyo, or ito yung pinaka most suggested na unit para sa pangkalahatang sitwasyon na meron tayo ngayon sa Pilipinas. Again, so ayun, napakamura, halos mura na rin itong motor na ito, napakamura na rin para sa ganitong klase ng bike na masusulit mo talagang gamitin in every single day in any kind of situation. So yun. So ayun, natapos na nga natin reviewin tong isang unit na to sa ngayon. Dito ko muna puputulin tong video na to mga dre, kasi meron tayo isa pang ipo-follow doon. Ayan, yung X-Max 300 na nandun sa may gilid. So yun, dito na lang muna mga dre. Stay tuned. Japs out. Ingat kayo palagi mga dre. Keep safe and drive safe always.